Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ipagpapatuloy natin ang ating kwento na si Emperor Qin, at nagsalita na nga si Lin Chenzo kay Jiu Ying na napakarami daw tao dito para lang makita sila, ang mga mamamayan daw sa baybayin ay napakasigla. Sumagot naman si Jiu Ying sa mga sinabi ni Lin Chenzo na syempre ang ganitong engranding okasyon lamang ang nararapat sa katayuan na imperial ng ating kamahalan, at makikita na nga na pinagkakaguluhan ng maraming mga tao ang ating bida. Habang si Lubo naman ay kanyang binabantayan ang kanyang kamahalan sa mga taong gustong makipag-shake hands sa kanya, at gustong humingi ng autograph. Ayon pa ng maraming mga tao na batid daw nila na ang emperador daw ay magtatagumpay sa kanilang misyon, nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na hindi daw niya inaasahan na maraming mga tao ang pupunta sa lugar na ito upang masaksihan lang siya, at nagsalita naman sa kanyang harapan si Bai Shu, at kanyang pinakilala sa ating bida ang isang engineer, dahil ang kanya daw mga team na mga engineer ay naghanda ng isang barko upang kanilang gamitin sa paglalakbay, at nagpakilala naman sa ating bida ang engineer, na siya daw ay si Arturo, alias Tutoy, na nakapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bayabas, hahaha joke lang, at pinakita na nga ng engineer ang barko na ibibigay ng Martial Art Association sa ating bida upang kanila daw gamitin sa paglalayag. Ayon pa ng engineer na ito daw ay isang barkong maingat na ginawa ng Departamento ng Pananaliksik ng Martial Art Association. Ito daw ay makakatulong sa kamahalan na maglayag ng maayos. Hindi naman nagustuhan ng ating bida ang disenyo ng barko na ibibigay sa kanya, dahil ito daw ay mabigat na piraso ng bakal, hindi daw ito kaaya-aya sa paglalayag. Nagtataka daw siya kung itong barkong ito ang kanilang gamitin sa paglalayag, kung kailan daw sila makakarating sa Secret Realm. Kung kaya ang kanya na lang daw gagamitin ay ang sarili niyang barko, at makikita na nga ang ating bida na mayroong pinapalabas na gininto ang aura galing sa kanyang kamay, at kanyang sinigaw ang katagang Juwang Boat, at bigla lumitaw ang isang gininto ang ulo ng isang dragon. Ito pala ay ang unahan ng barko ng ating bida na dahan-dahan na lumabas galing sa himpapawid. Biglang-bigla naman ang mga tao nga nakakita sa Juwang Boat ng ating bida dahil ito daw ay nakalutang sa himpapawid. Saad pa ng ibang mga tao nga nakakita na ito daw ay isang magic upang ipatawag ang isang bagay mula sa manipis na hangin. Sabi pa ng ating bida sa lahat na ito daw ay isang barkong Yuang Boat. Ito ay ginamit ng dakilang Yu sa panahon ng pagbaha. Ito daw ay naglalayag tulad ng isang lumilipad na dragon na sumasaklaw ng 1,000 milya sa isang araw. Napanganga na lang si Bai Shu habang nakatingin siya sa Yuang Boat. Sabi pa niya na ang Yuang Boat daw ay ginagamit ng mga mythical legend. Manghang-mangha naman ang katabi na engineer ni Bai Shu dahil ang bagay daw na ito ay hindi maipaliwanag ng science, at sa ilang sandali lumapag na nga ang Yuang Boat sa karagatan, habang ang mga tao naman na nakatingin sa papaalis na Yuang Boat na sinasakyan ng mga disciples ng Qin sect at ang ating bida, masaya naman silang nagpapaalam. Sabi pa nila na maghihintay daw sila sa lugar na ito hanggang sila ay makabalik dito ng ligtas. Sabi pa ni Meng Tian sa mga disciples ng Qin sect, na maghanda daw sila sa kani-kanilang mga formation, at dagdag pa ni Meng Tian sa lahat na kapag ang pagbaril ay tama ang layunin at panatilihing matatag ang likuran upang mapatay ninyo ang kalaban sa isang putok, at sumang-ayon naman ang mga disciples sa mga sinabi sa kanila ni Meng Tian, at ang ating bida naman ay walang sinayang na oras, dahil habang sila ay naglalayag ginamit niya ang oras nito upang mag-cultivate. Sabi pa niya sa kanyang sarili, na habang ang espiritual na enerhiya ay nagpapatatag at sa karagdagang paglilinang ay dapat daw niya maabot ang gininto ang yugto sa lalong madaling panahon. Nagsalita naman si Jiu Ying sa ating bida habang kanyang inaakit ang ating bida upang maligo sa karagatan. Saad pa niya na ang paglilinang daw sa ganitong oras ay nakakapagod. Ano na lang daw kaya na samahan na lang daw siya upang maligo at mag-enjoy dito sa karagatan. Si Lin Chenzo naman ay nagalit sa kanyang narinig sa mga pinagsasabi ni Jiu Ying sa ating bida. Sabi pa ni Lin Chenzo kay Jiu Ying na sa mga ganito daw na mahalagang oras ay huwag niyang guluhin ang kanilang kamahalan dahil abala daw ito sa kanyang pag-cultivate, upang mas lalo pa siyang lumakas at upang matagumpay nilang masakop ang Celestial Grassland Realm at ang Ying Island, kung kaya huwag daw itong magdulot ng gulo sa paglilinang ng kanilang kamahalan, at makikita na nga ang dalawa ay nag-aaway. Sabi pa ni Jiu Ying kay Lin Chenzo na ano daw ang kanyang ibig sabihin na siya ay nagdudulot ng gulo. Hindi ba daw siya nakakaintindi ng kaunting kasiyahan, hindi na daw nakapagtataka na hanggang ngayon isa pa rin siyang single. Sagot naman ni Lin Chenzo habang inis na inis kay Jiu Ying na mas mabuti na daw iyon kaysa sa pang-aakit sa mga nakatatanda araw-araw. Iyon daw ay nakakagambala sa moral ng mga militar,
at dahil sa pag-aaway ng dalawa ay natigil ang ating bida sa kanyang pag-cultivate. Sabi pa ng ating bida sa dalawa na tumigil na daw sila sa pag-iingay dahil mayroon daw siyang nararamdaman na malakas na spiritual energy sa gitna ng karagatan. Ito daw ay nasa ilalim ng tubig kung saan sila naruroon, at dagdag pa ng ating bida sa kanilang dalawa na mayroon daw maliit na pagkain na kusang lumapit sa kanila, at bumungad na nga ang isang dambuhalang halimaw nga nakaabang sa barko na yuwang boat, at makikita ito nga nanlilisik ang kanyang mga mata, dahil sa wakas daw marami-rami ang kanyang makakain ngayong araw, at dagdag pa nito na hindi daw niya inaasahan na ang mga pagkain na ito ay may lakas na loob na lumapit sa kanya. Agad naman inatake ni Ming Tian ang dambuhalang halimaw nga nakaharang sa kanilang dinadaanan. Saad pa ni Ming Tian na ano daw ba ang kalukuhan ang pinaggagawa ng maliit na isda na ito, hindi daw ito marunong magbigay galang sa barkong yuwang boat ng kanyang kamahalan, at may lakas pa daw ito na loob na lapitan ito. Mas lalo namang nagalit ang halimaw kay Ming Tian. Sabi pa niya kay Ming Tian na sino daw itong lapastangan na mortal nga may lakas na loob na umatake sa kanya, at nang mamaliit pa, siya daw ay isang dakilang demonyo sa buong karagatan. Habang seryoso na tinitingnan ng ating bida ang dambuhalang halimaw, na sabi na lang niya sa kanyang sarili na mayroon daw siyang naalala noong kanyang nakaraan noong naglibot siya sa east papuntang Jifu. Gumamit daw siya noon ng higanteng crossbow upang kanyang patayin ang dambuhalang isda. Tila daw itong nilalang nga nasa kanilang harapan ngayon ay miyembro ng parehong lahi na demonyo na kanyang nakaharap noon. Note: naka-record sa Grand Historian Annuals ng Emperor Qin ang kanyang pagdating sa Jifu, at naka-record din iyong mga pangyayari noong nakakita ang Emperor ng malaking isda at kanya itong pinatay gamit ang crossbow. Habang lumingon-lingon ang malaking dambuhalang isda kung sino pa ang mga nilalang ang nakasakay sa barko, laking gulat niya nga nasa kanya ng harapan ang ating bida at ito ay lumilipad. At habang patuloy niyang tinitingnan ang ating bida, mayroon siyang naalala sa kanyang nakaraan dahil tila ba familiar daw ang kasuotan ng tao na ito, kung kaya napagpasyahan ng halimaw na isda na tingnan na lang daw niya ang ancestral record upang malaman niya ang pagkakilanlan ng tao na ito, at nang pagtingin niya sa record ng ancestral ay laking gulat niya at nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang tao daw na pumatay ng kanyang kalahi noon ay kahintulad ng tao nga nasa kanyang harapan ngayon, o baka ito talaga yung tao na iyon. At nagkakatitigan na nga silang dalawa, mata sa mata, at napagtanto niya sa kanyang sarili na ito daw pala talaga ang tao na iyon. Napasigaw na lang ang dambuhalang isda at napasabi sa kanyang sarili na ito ay isang pangunahing kaaway ayon sa turo ng mga ninuno na ang taong ito ay nagtataglay ng isang banal na pana at sa pagdating daw ng hinaharap na henerasyon pag makakatagpo daw nila ang tao na ito ay dapat daw sila magpakita ng paggalang upang maiwasan ang labanan. Isang maling galaw lang daw niya ngayon, sasapitin din daw niya ang sinapit ng kanyang mga ninuno noon, at pinapawisan na ang malaking isda habang kanyang iniisip ang kanyang sasapitin pag nagkataon, at makikita ito na umiiyak at nagbigay ng galang sa ating bida at sa mga kabilang ng Qin sect. Sabi pa ng malaking isda na humihingi daw siya ng patawad sa kanyang mga ginawa kanina dahil na-offend niya sila. Ngunit sa masamang palad sinabihan lang siya ng ating bida na hinarangan daw niya ang barko ng Qin sect kung kaya naantala ang kanilang paglalakbay, at bilang kaparusahan siya daw ay mamamatay na ngayon, at mangiyak-ngiyak naman ang dambuhalang isda at ito ay nagmamakaawa na huwag daw niya itong gawin sa kanya dahil siya na lang daw ang huling natira sa kanilang lahi. Kung mamamatay daw siya ngayon ay katapusan na ng kanyang linyang edad. At sa gitna ng pagmamakaawa ng dambuhalang isda ay nagsalita naman si Jiu Ying sa ating bida na hayaan na lang daw niya siya na kanyang lutuin ang malaking isda na iyan, magluto daw siya ngayon para sa lahat. Natuwa naman si Lin Chenzo sa minungkahi ni Jiu Ying dahil gusto na din daw niya na kumain ng lutong isda, dahil matagal na daw siya hindi nakakakain ng lutong isda. Tamang-tama daw ngayon ay mayroong malaking isda ang kusang lumapit sa kanila. Napaisip naman si Ming Tian dahil hindi daw niya inaasahan na ang kanyang paglalayag kasama ang kamahalan ay mabubusog siya kasama ang kanyang pagnanasa, habang napasabi naman ang ibang mga disciple na kapag kasama daw nila palagi ang kamahalan ay makakakain sila ng klase-klaseng mga karne, at habang naghahanda na ang ating bida upang kanya nang patayin ang dambuhalang isda, ang tatlo naman ay naglalaway na, dahil ano daw ba na putahe ang dapat na lutuin sa malaking isda na ito, at hindi na daw sila makapaghintay kung gaano kasarap ang karne ng isda sa kanilang harapan ngayon, at makikita na nga ang halimaw nga biglang nagbago ang mukha nito at ito ay para ng isang maamong sisiw na nagmamakaawa upang huwag lang siyang lutuin, at sabi pa niya sa ating bida na di ba daw pupunta sila sa Celestial Grassland Realm, may alam daw siya na shortcut upang makarating sila doon ng mas mabilis, ihahatid daw niya sila doon, basta huwag lang daw nila siyang patayin.
Napaisip naman ang ating bida sa mga minungkahi sa kanya ng dambuhalang isda, dahil sa ngayon daw ay mayroon pang pakinabang ang nilalang na ito sa kanilang paglalakbay, sa ngayon daw ay hahayaan na muna niya itong demonyong isda na ito na manguna sa kanilang paglalakbay upang mabilis sila makarating sa kanilang totoong pakay, saka na lang daw niya i-absorb ang spiritual na enerhiya nito at kainin kapag natapos na sila sa kanilang misyon. At nagsalita na nga ang ating bida sa malaking demonyong isda na sa ngayon daw ay mayroon pa silang sapat na pagkain kung kaya hahayaan daw niya siya na manguna sa kanilang paglalakbay, at tuwang-tuwa naman ang isda sa mga sinabi sa kanya ng ating bida at ito ay nagbigay ng paggalang at nagpapasalamat dahil binigyan daw niya siya ng pangalawang pagkakataon kung kaya siya na daw ang bahala na manguna sa kanilang paglalayag. At maya-maya ay makikita ang higanteng demonyong isda na kanyang hila-hila ang barko na Yuwang Boat upang kanyang gabayan sa paglalakbay patungo sa Celestial Grassland Secret Realm, at nagsalita ang demonyong higanteng isda sa kanilang lahat na ang Celestial Grassland Realm daw sa ngayon ay matagumpay nga na sealed ng mga tao na kabilang sa Ying Island, at sila ay nagpadala ng mga malalakas na mga tao upang mag-cast ng barrier doon sa lugar. At dagdag pa ng isda na marami na daw na mga halimaw ang sumubok na lumapit doon ngunit hindi nila magawang makapasok dahil sa nakaharang na isang malakas na barrier doon. Nagsaad naman ang ating bida sa higanteng demonyong isda na ang barrier daw ay kayang pigilan ang mga halimaw ngunit ibang storya na daw pag ang mga tao ang sumubok na pumasok sa barrier na iyon, at lumipas na nga ang ilang oras makikita na nga na nakarating na sila sa Celestial Grassland Realm. At sigaw pa ng mga disciples ng Qin sect nga nakikita na daw nila ang barrier nga nakaharang sa lugar, at dali-dali na nga lumipad ang ating bida papalapit sa nakaharang na barrier sa Celestial Grassland Realm. Sabi pa niya sa lahat na kanya daw sisirain ang barrier nga nakaharang, at kanya na nga pinalabas ang kanyang Langya Stone upang sirain ang barrier nga nakaharang sa kanilang dinadaanan, at makikita na binagsak ng ating bida ang Langya Stone galing sa itaas upang patamaan ang barrier. Sabi pa ng isang lalaki na mayroong hawak na pamaypay na kung sino daw ba itong mga lapastangan nga naghihimasok dito sa Celestial Grassland Realm, at nagsaad naman ang isang lalaki na parang mukhang lamok na may hawak na panulat na tinta, na huwag na daw silang magsayang ng oras kabilin-bilinan daw ng kanilang Emperor Ying na kung sino daw ang may lakas na loob na manghihimasok dito sa Celestial Grassland Realm ay agad daw nila itong patayin ng walang awa. Habang ang ating bida naman ay nagbigay ng utos sa mga officials ng Qin sect, sabi pa niya sa kanilang lahat na lipulin daw nila kung sino man ang kanilang makikita na mga dayuhan sa loob ng Celestial Grassland Realm, at sumang-ayon naman ang mga officials ng Qin sect sa mga utos sa kanila ng ating bida, at nang nakapasok na si Ming Tian sa loob ng barrier agad naman siyang inatake ng lalaki na may hawak na pamaypay, at kanyang ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na Yin Yang Technique Divine Wind Slash. At makikita ang maliit na buhawi na tatama na kay Ming Tian, ngunit walang kahirap-hirap na hinarangan lang ni Ming Tian ang ginawang atake sa kanya ng lalaki na mayroong hawak na pamaypay. Sabi pa ni Ming Tian sa kanila na siya daw na isang mandirigma ay hindi magawang mapinsala ng teknik na wind slash, at makikita na nga na ang ginawang atake ni Ming Tian ay naghugis pula na mabangis na tiger. Nagsalita naman ang lalaking may hawak na pamaypay kay Ming Tian, na sila daw na mga lapastangan na nanghihimasok dito sa Celestial Grassland Realm ay mayroong mga klase-klaseng mga teknik, ngunit kung ikukumpara sa mga attack method ng kanyang kamahalan na si Ying ay walang binatbat ang kanilang mga techniques, at sila Lin Chenzo naman at Jiu Ying ay nag-uusap sa gitna ng labanan. Sabi pa ni Jiu Ying kay Lin Chenzo na maghinay-hinay lang daw ito, ituring na lang daw ito ngayon na isang kasiyahan. Sumagot naman si Lin Chenzo kay Jiu Ying na kailangan lang daw nila na huminahon. Napasabi na lang ang kanilang mga nakalaban, dahil ano daw ba itong mga atake ng mga nilalang na ito, bakit daw nag-combine ang dalawang malalakas na element attack, at makikita na nga na ang mga nakalaban ni Jiu Ying at Lin Chenzo ay madali lang nila napatay habang ang iba naman ay nagsitakbuhan dahil isa daw itong legendary combination ang ice daw at ang fire magic ay nagsasama. Talaga daw na pinaghahandaan ng kanilang mga nakalaban ang pagsalakay dito sa Celestial Grassland Realm. At sa kabilang banda naman, sinigawan ni Boy Lamok na may hawak na panulat na tinta ang ating bida habang ito ay papasugod. Sabi pa niya na marahil daw itong may kaaya-ayang mukha ang leader ng grupo nga nang hihimasok dito sa Celestial Grassland Realm, at ang ating bida naman ay kampante lang habang kanyang hinihintay ang papasugod sa kanya na si Boy Lamok, at nang nasa malapit na si Boy Lamok sa ating bida at kanya nang ginuguhit ang kanyang obra maestro, kanyang sinigaw sa ating bida na ito daw na obra na kanyang guguhitin ngayon ay para sa karangalan ng kanilang Ying Island,
at dagdag pa ni Boy Lamok na itong obra na kanyang guguhitin ngayon ay nilikha 100 years na ang nakalipas at ito daw ay bihirang matalo ng sino man, at makikita ang ating bida nga tila ba excited kung ano ang nilalang na guguhitin ni Boy Lamok sa kanyang harapan. Sabi pa niya kay Boy Lamok na maghihintay daw siya sa kanyang obra na kanyang guguhitin. Si Boy Lamok naman nga nakikinig ay kanyang sinabihan ang ating bida, na ganun pala tingnan natin ngayon saan ang pinagyayabang mo, at maya-maya natapos na si Boy Lamok sa kanyang pagguhit at kanyang nilikha ang Great Ape God, Spirit Summonang, at nakangiti naman si Boy Lamok habang kanyang pinagyayabang sa ating bida ang kanyang obra maestro, at inatake na nga ni Boy Lamok ang ating bida. Sabi pa ng ating bida kay Boy Lamok na ang kanya daw paraan ng pagguhit ay hindi nakapagbibigay sa kanya ng interest, at nang nasa malapit na ang unggoy sa ating bida agad naman tinaas ng ating bida ang kanyang isang kamay at ito ay nagpapalabas ng gininto ang aura. Ang unggoy naman nga nakakita ay napanganga na lang at tila ba ito ay natakot, at makikita na nga na binabalutan ng gininto ang kadina ang unggoy, at ito ay napasigaw dahil hindi daw siya makahinga. Halos lumuwa na ang dalawang mga mata ni Boy Lamok habang kanyang pinapanood ang kanyang nilikha na Ape God. Napasigaw na lang ito na ang kanya daw ginuhit ay nawasak ng ganoon lang kadali, ang kanya daw hand of God ay walang kwenta sa tao na ito, at makikita na nga ang unggoy na ginuhit ni Boy Lamok ay dahan-dahan nga naglahos sa tabi ng ating bida, habang si Boy Lamok naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga nakikita, at ito ay napabulwak ng dugo sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay halos pumutok na ang mga ugat dahil sa pinsala. Saad pa ng ating bida kay Boy Lamok habang kanyang tinaas ang kanyang espada na ngayong araw daw ay ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na summoning techniques. Ang mga disciples naman nga abala sa pakikipaglaban ay napatingin sa itaas dahil mayroon daw malakas na liwanag. Sigaw pa ng ibang mga disciples ng Qin sect na ang kanila daw emperor ay gumagalaw na. Nasabi na lang ng mga nakalaban ng mga disciples ng Qin sect na hindi daw nila inaasahan na mayroon ding nilalang ang Qin sect na kayang mag-summon ng mga nilalang. At habang naghahanda na ang ating bida sa kanyang summoning techniques, ay nasabi niya sa kanyang sarili na pagkatapos daw niya pag-isahin ang 6 na estado ay nagtipon daw siya ng mga sandata mula sa buong mundo at nagpanday ng 12 gintong lalaki na naglagay sa kanila sa palasyo ng Xianyang, at ito ay tinatawag na summoning 12 golden men. Naka-record sa Grand Historian Biography of Qin Huang ang likha ng ating bida at sa ika-26 na taon ng paghahari ni Qin Shi Huang. Nakolekta nila ang mga sandata mula sa buong mundo at inihagis ang mga ito sa 12 gintong lalaki na bawat isa ay tumitimbang ng 1,000 kilo at inilagay ito sa palasyo, at ang 12 gininto ang lalaki ay naging walang kamatayan sa buong kasaysayan na may kakayahang bantayan ang teritoryo ng ating lupain at pumatay ng mga dayuhang kaaway, at sinigawan ng ating bida si Boy Lamok na para harapin ang mga tulad mo, itong 4 na sundalo lang sapat na. At si Boy Lamok naman nga nakakita sa kapangyarihan ng ating bida ay agad na tumakbo papalayo, at sigaw pa niya sa ating bida nga nagbibiro daw ba ito? Ito daw ay masyadong madaya, sa ngayon daw ay kailangan daw muna niyang magpahinga, sa susunod na lang daw na pagkakataon sila maglalaban, ngunit sa isip-isip naman ni Boy Lamok na hanggat may mga bundok daw ay hindi siya magkukulang sa panggatong na kanyang susunugan upang kanyang magambala itong mga tao na ito. At inutusan na nga ng ating bida ang kanyang mga gininto ang kawal na habulin daw nila ang lalaking tumatakas. Agad naman sumang-ayon ang mga gininto ang kawal sa utos sa kanila ng ating bida. Napalingon naman si Boy Lamok sa kanyang likod at ito ay masyadong nagtataka, dahil sobrang bilis daw ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Ito daw ay nasa kanya ng malapit, at sa ilang sandali makikita si Boy Lamok nga nahabol na ng mga gininto ang kawal ng ating bida at kanila itong inatake sa kanyang katawan. Napasabi na lang si Boy Lamok habang iniinda ang kanyang pinsala, na ano daw ba itong mga nilalang na ito, bakit sobrang lakas daw ng mga ito, at nagulat naman si Boy Pamaypay dahil may biglang bumagsak sa kanyang harapan galing sa itaas. Ito pala ay si Boy Lamok na wala ng buhay, at butas ang kanyang katawan dulot ng atake ng mga kawal ng ating bida. Dahil sa mga nasaksihan ni Boy Pamaypay, ito ay napanganga na lang at halata sa kanyang mukha na ito ay naging gwapo at lumabas ang mga ugat sa kanyang mga mata. At nasabi niya sa kanyang sarili na ang kanya daw kapatid na si Boy Lamok ay namatay sa gitna ng laban, at habang abala pa si Boy Pamaypay sa kanyang pagmuni-muni sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Boy Lamok, sa kanya namang itaas ay makikita na ang mga kawal ng ating bida ay inatake siya galing sa itaas, at agad naman itong sinalag ni Boy Pamaypay gamit ang kanyang Divine Wind Shatter Arrow, ngunit dahil sa lakas ng mga atake ng mga kawal ng ating bida, hindi nakaporma ang ginawang barrier ni Boy Pamaypay at ito ay nawasak,
at makikita si Boy Pamaypay nga tinamaan sa kanyang dibdib, at habang nag-aagaw buhay si Boy Pamaypay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi daw siya makapaniwala na ang kanyang ginawang barrier ay nawasak lang ng ganoon kadali, at sa kabilang banda naman, habang abala si Meng Tian sa pagpatay sa mga kalaban ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang Qin crossbow daw ay isang kayamanan ng Great Qin, ito daw ay mayroong kakayahan na patamaan ang libo-libo na mga sundalong mga kaaway, at kaya din itong patayin ang isang master, at nagtipon na nga silang apat. Agad naman nagpasalamat si Jiu Ying sa mga kawal ng ating bida dahil daw sa mga kawal na iyon ay madali lang nilang naipanalo ang kanilang laban. Nagsaad naman si Lin Chenzo na lahat daw ng mga natitirang mga kawal ng mga kalaban ay matagumpay na nilang napatay, sila daw ay nanalo sa unang digmaan. Sabi pa ng ating bida sa kanilang tatlo na ang sitwasyon ay naayos na, oras na daw para sakupin ang Celestial Grassland Secret Realm na may kapangyarihan ng immortal na emperador, at makikita nga na lumipad ang ating bida patungo sa itaas ng kalangitan, at agad siya nagcast ng kanyang spell, ito ay upang matagumpay na maprotektahan ang Celestial Grassland sa kanyang kapangyarihan, at makikita na nga sa mga kamay ng ating bida na may isang maliit na bilog na gininto ang aura, at nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang kanya daw elixir field ay stable at ang kanyang espiritual na enerhiya ay condensed at ang kanyang yugto ng pundasyon ay matagumpay na natapos. Kung siya daw ay matagumpay na mag-breakthrough ngayon kaya na daw niyang lumikha ng isang gininto ang core sa kanyang katawan, tuwang-tuwa naman si Lin Chenzo at si Ming Tian at ang mga disciples habang kanilang pinapanood ang ating bida. Sabi pa ni Ming Tian na ito daw ay tanda ng pag-breakthrough ng kanyang kamahalan,